The conference committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move. Any objection? Chair hears none. The conference committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Thank you, Mr. President. At ng House of Representatives, All those in favor of the conference committee report say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. The said conference committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026. ang 6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. 3 days before the year ends. I mean, talk about procrastination. Pero ano yung mga sinasabi ng mga senador, lalo na yung mga bumoto ng yes with reservations sa reconciled BICAM na, again, pinasa nila. Not that it would not have a bearing sa botohan kasi nga bumoto pa rin sila ng oo. Kahit na sabihin nila I'm saving my butt kasi nga baka mamaya sabihin nila later on magkaroon ng kontrobersya dito sa budget na to. At least masasabi ko na hindi naman buo yung pagsuporta ko doon sa BICAM report. So, hindi ako ang may kasalanan. Hindi ako masasama dyan sa mga kulong na yan. Mga kurakot daw. Well, isa lang naman kasi ang pinagpuputok ng butchi. It's either ayuda, unprogrammed appropriations, o the maifip na nagiging instrumento ng mga politiko para magpabango ng pangalan through guarantee letters sa mga desperadong Pilipinong gusto lang naman i-avail yung universal healthcare para walang bayaran sa ospital. Ayon sa Universal Healthcare Law, hindi na dapat problemahin ng pasyente ang pambayad sa pagpapaospital. Wala na siyang dapat intindihin kundi ang magpagaling. Hindi natin gusto na pumipila at tila nanlilimos para sa pagpapagamot ang ating makababayan. Ang gusto po ng UHC ay ang mga pasyente walang utang na babayarin sa ospital, walang utang na loob sa mga politiko. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Healthcare Act, principally authored by our dear colleague Senator J.V. Ejercito. My deep thanks go to SP